Nandito ako ngayon sa lobby ng Philippine Heart Center at natsambahan ko po ang dakilang sculptor at painter na dati siya isang boxing trainer. Okay? Ito po, hulaan niyo kung sino to. Ito po ang sculptor na ipapakilala natin. Siya po ay si Marlon Luceniara. Andito po tayo at interviewin natin siya. Good morning po, good afternoon. Okay. Mr. Marlon Luceniara, kayo po raw dati ay isang boxer? Yes po, ako dati isang boxer po. Elementary pa lang lumalaban na ako ng boxing. Tapos habang lumalaban ako, pagtapos ng training ay nag-study ako ng drawing, sketch, tapos transfer ko yung mga study ko sa sa papel, tapos na-apply ko naman sa canvas para magawa ko yung obra na artwork para sa exhibit namin. Kailan po kayo huli nag-boxing, nag-trainer? Sino mga trainer niyo? Yung pag-training ko, lumalaban ako ng boxing dito sa Manila. 2004, tapos nag-retire ako 2010. Anong level po? Yung professional boxer. Anong weight? Nagsimula ako bantamweight hanggang sa lumaki yung timbang ko, featherweight. Featherweight, o diba? Kailan po kayo nagsimula na-inspire, magpinta? Unang pinta ko o sculpture? Una po, nagpipinta muna ako. Nag-study muna ako ng mga iba-ibang subject na katulad ng painting, nag-sketch ako. Tapos, na-apply ko na sa canvas. Tapos, naka-discover ako ng mga artwork na nakaiba, tulad ng steampunk gawa sa mga scrap metal na dating tinatapon-tapon na ng mga kababayan natin. Iniipon-ipon ko ito para mabuo yung isang sculpture art na galing sa mga scrap metal, katulad ng mga steampunk. Gaya po dito, no? Gaya po niya. Anong inspirasyon nyo rito? Ito ay simbolo ng isang mother and child na bilang isang ina na ipinanganak niya yung sanggol. Kaya ito ang title ko, Mother and Child. Gawa po sa stainless na tsaka kutsara tinidor. Ayun. Kaya pala may kutsara dito. Kutsara tinidor. Kutsara at tinidor. Ganda, no? Unique. Kailan yan. Ito naman po gawa sa brass puno. Ay gawa sa brass materials and marble stone, mahogany wood, may stainless, made in bronze. Ito stainless, kiat-kiat. Ito bonsai tree naman, kaya wala sang bunga, bonsai lang siya. Parang yung mga tao na bonsai po, no? Ito, ang ganda dito. Ano to? May new experiment na brass material din siya, pero yung transfer ko sa frame para magiging 3D artwork siya, na ang title nito ay Money Tree. Money Tree siya. Brass naman, kaya ito nakalagay sa book piece na napasama sa EEP book launching. Ito, sold na po siya. Magkano naman ho nabenta? Nabenta na po siya. Yung nagsisell na si Ma'am Nira ang nakakaano sa pagbenta. Magkano po nabenta naman to? Swerte, ha? Swerte nakabili nun.
Magkano? Kailangan po. Ano na lang po, secret na lang po. Secret. Secret. Oo. Hulaan nyo to ha, kung ano to ha. Kung mahula nyo, sa inyo na to. Hindi, joke lang. Ito po siya, ang artist. Swerte po tayo. Siya nag-explain, no? Ito po ay una, in-sketch ko lang. Tapos, nakita ko na sabi ko, gagawa din ako ng waling-waling na orchids. Kaya ito, sabi ko, sa imagination ko, mayroon akong na waling-waling na violet, white, and pink. Yan. Ito siya ngayon. Yan. Waling-waling na pink. Oh, Pink, waling-waling. Saan ho gawa to? Anong materials nyo rito? Gawa sa bronze and stainless po. Scrap materials siya, hindi? Hindi. Talagang pinagsikapan talaga na gupitin para mabuo yung isang likang sining na to. Gano'ng katagalan nyo ginawa to? Mga 2 weeks. Oh, 2 weeks. So, 2 weeks. Ako kahit siguro 2 taon, hindi ko magagawa yan. Okay, kita nyo, ang ganda, no? Pink, waling-waling. Ito may stargazer. Eto, sa pinaka nakaka-intriga sa ginawa niya, robot. Di ba? Bakit kaya robot? Siguro, nakita niyo maraming tao nagiging robot na ngayon. Walang damdamin. May mga doktor rin, walang damdamin. Ay, joke lang ha. Joke. Okay. Ano po inspirasyon niyo rito, Mr. Luceniara? Ang inspiration ko dito about my family. Ano po inspirasyon niyo rito? Ang inspiration ko dito sa sa likhang sining ko to ay sa aking pamilya, na makatulong sa aking pamilya upang masuportahan ko lahat ng pangangailangan nila. Kaya na-inspire ako na gumawa ng robot na malaki para i-exhibit ko dito sa Philippine Art Center. Ito ay ang paglikhang sining na to, ang creation, ang title ko ng aking solo exhibit ay Lucky Creation, upang ipakita sa taong bayan na ang gawang ito ay galing sa scrap metal na pinagdikit-dikit pamagitan ng welding. At ang invention na to ay sariling invention ko na galing sa study hard ko na paggawa, katulad ng nilagyan ko siya ng kinetic robot. Ito, umiikot dati ito eh. Oo, umiikot. Ito yung switch yan na para mag-andar ganito. Yan, kinetic robot. Kinetic robot. Ano ho ibig sabihin ito, umiikot na ito? Yan ay kaya mayroong machine na para gumana siya na natawag kong kinetic art robot. Kinetic art robot. Ito naman po, ito umiikot na ito. Dito ako na-intriga eh, umiikot na ito eh. Ayan Ano eh? Yan po ay galing sa sa scrap metal ng brake ng motor. Galing sa Brake ng motor. tama nga, no? Sa brake ng motor, motor. dito kinakabitan yung mga Para yung mga brake lining, no? sa brake lining. Hindi mo naisipan nyo to? Ano ibig sabihin nito, umiikot? Anong... Kinetic art. Dahil dito nagkaroon ako ng award sa paglikhang sining ko na to, na binigyan ako Kinetic Art of the Year 2017. Tapos meron din ito, nagkaroon din siya ng award, itong robot na to nagkaroon ng award sa environment and scrap metal, napasok po siya. Kaya binigyan po ako ng parangal dito. Itingnan po natin kung maaalala nyo, saan galing to? Siguro alam nyo. Ha? Kadena yata to, no? Kadena ng motor. Oo, kadena ng motor. Yan ang Spring, parang shock absorber to, no? Okay. Tapos ito, ng sasakyan. Tools ng sasakyan. Oo, tools ng sasakyan. Napulot rin ho niya, no? Binili nyo? Binili ko na. Binili niya. Pinag-ipon-ipon ko na. Hindi niya nakuha po niya, ha? Pinag-ipunan po niya yan, ha? Mahal yan, eh. Binibili ko. Iniipon ko, binibili ko sa junk shop, iniipon ko lang.
Ito, scrap nyo to, scrap rin. Ito, nasa taasan nyo na. Yan, stainless yan na binili ko talaga ng buo yan sa store. Magkano yun? Stainless, no? Oo. Magkano binibenta tong robot ninyo? Mga nasa 300,000. 300,000. Parang mura. Oo. Meron na ho nakabili. Marami na rin bumili sa mga kolektor ko. Dito, itong robot. Ito, bagong creation ko to eh. Sa So marami na kayong ginawang robot. Marami na akong ginawang robot, iba-iba na. Ito, pang ano na to, pang 12 na to na robot. Ano inspirasyon nyo sa robot? Ang inspirasyon ko sa robot, tulad ng una na sabi ko na pag ito ay mabenta, lahat ng mga pamilya ko sa probinsya ay matutulungan ko. Dahil sa kahirapan ng buhay. Saan ang probinsya nyo? Ang probinsya ko po ay sa Bacolod. Bacolod, guys. Yeah, sa Bacolod po. Wow. Doon nga galing maraming boxer, no? Oh, yan, maraming boxer doon. Doon ako nagsimula na nag-training hanggang na-discover ko yung talent ko dito sa Manila na. Wow. Ito, binili rin nyo itong range ito, ha? Binili rin nyo. Hindi mo mapupulot sa junk shop yan. O, kita nyo, ang ganda pagkakagawa, oh. Ayun, nakikita tayo sa robot, oh. Ayun. Ano tayo, ano? Nakikita tayo rin. Nandito tayo sa art gallery ng Philippine Heart Center. At eto po, natsamba natin, no? Ang great creator nito. Okay? Yan po si Marlon Luceniara. Maaring nakita nyo na sa TV. Pero ngayon ko lang siya nakita ngayon dito. At mabait po, binigyan tayo ng pagkakataon na explain niya na hindi na explain ng iba. Okay? Hanggang kailan to? 31, no? 31. Hanggang 31 noong January. Okay? Mga nakakaintindi po ng art ay mga cultured na tao. Okay? Pag na-appreciate nyo to, ibig sabihin, cultured kayo. Okay? Yep, ang ganda naman to. Kadena na naman, no? May range. Tsaka binili to, tornilyo. Ewan ko kung binili rin itong tornilyo, ha? Oo. Mahal to, mga tornilyo ito. Para mga tao na kulang-kulang ang tornilyo, no? O maluwag ang tornilyo. O inspirasyon nyo dito sa t-shirt na puro tornilyo? Ito, na bagong discover ko na artwork na gawa sa damit. Kasi ngayon 2024, dahil sa lagi mahilig ako sa damit, sabi ko naisipan ko gumawa ng sculpture na damit galing sa scrap metal naman, na mga patapon na bagay na gawan ko pa ng paraan na para gawing likang sining tulad nito yung marami ko yung ginagawa na ganito. Ito lang. Ito bago to, bago. Bago. Ito. Oh. Magkano nang binibenta to? Binibenta ko siya ng 25. Kung may tumawad, yun, may discount na lang. 25,000. Yes, Okay. 25,000. Ito naman, chinelas din. Chinelas. Okay. Ano inspirasyon nyo dito sa chinelas? Itong inspiration ko to, nung kabataan ako, lagi napuputol ko yung mga chinelas ko. Lagi raw napuputol ang chinelas niya. Kaya gumawa siya na bakal na chinelas. Bakal, pero gawa na sa art. Kasi baga sa paglalakbay, medyo malayo na yung narating ko sa art. Kaya sa sobrang dami ko nang nagawa, hindi ko na nabilang kung ilan na nasusold ko. Araw-araw lagi gumagawa ako, gawa lang ng gawa. Chinelas na rin. Chinelas ni, no? Chinelas na bakal. Oo, chinelas na bakal. Okay. Gusto niyo isuot to? Pwede ba isuot to? Pwede isuot yan, kasi mabigat. Gawa sa bakal eh. Oo, mamatay ka na, buhay pa to. Ito naman ay gawa sa metal, bahay kubo. Ang ano nito, ang history nito, nung kabataan ako, lagi ako pupunta sa chewin ko, sa bundok. Kaya nakita ko, yung bahay nila, up and down, pero may mga manok sa ilalim, may baboy, may kambing. Kaya naisipan ko gawin yung sabi ko, ang ganda nito kasi very traditional sa atin na Pinoy na makita ng mga
bagong idea din na Bahay kubo kahit bakal. Bahay kubo kahit bakal. Bibiro lang po kami, baka magalit yung author ng Bahay Kubo. O gawa sa metal, nakita na ba kayo na ito? Ha? Gusto niyang tumira sa bahay na bakal? Ba, ito kailangan natin para hindi mag-iba. Pag bagyo, di ba? Tibay nito. Ah. Oh, ganda oh. Very creative siya oh. Ah, gusto niyo umakyat diyan? Akyat bahay kubo kahit munti ay merong bakal. Oh, ang ganda no. Magkano naman yung binebenta to? Ibenta namin ng 35,000. 35,000. Pero may discount pa. May discount pa. Ah. Pag senior ho, may discount rin, senior discount. Malaking discount. Senior na eh. Eh kung boxer ho bibili? Napag-usapan naman sa ano. Meron boxer na na-interest dito sila Meron din, may mga ibang kolektor din na mga boxer din na ni-display nila sa bahay nila. Kala nyo container van lang na bahay ha? Oo, bahay kubo. Sana meron talagang ganito no? May terrace pa no? Ito maganda to, nagbabalik. Kasi meron po akong pamangkin na ballet dancer eh. Na dati sa Amerika. Si Tina Escoda. Oh, ballet dancer to. Dapat makita ni Tina to eh. Sino inspirasyon niyo? Kaya sabi ko, ipipainting ko para makita naman nila na hindi lang sa sculpture may painting. Kasi una talaga, nung kabataan ko, nagsimula talaga ako ng painting talaga bago ako lumipat sa Kaya maraming idea, pwede ako mag-painting, pwede ako mag-sculpture. Yan, naalala ko kasi pamangkin ko eh. May pamangkin ko, Tina Escoda. Yun na ito, may jar. Nandito tayo sa Philippine Art Center, Art Gallery. How do you use administration to have this yoke eh? Pinakita ko yung talento ko sa mga kapwa natin Pinoy na nakakaiba, na walang katulad. Dahil sa yung iba, mahilig sa bulaklak. Kaya marami din akong kolektor na bumili sa mga bulaklak na display sa bahay. Yung pandemic, ang dami kong benta eh. Kaya sa loob na ako ng bahay. Hindi, blondita ito. Oo. Baliktad siya eh. Nung dapat pandemic, walang pera na pumasok. Eh, baliktad sa akin nangyari. Sa biyaya ng Diyos. Yung kakaroon ng COVID. Oo, yung COVID. Binigyan ako ng biyaya ng Panginoong Diyos. Nagsimula kayo yung COVID? Oo. Yung mga plan dito. Sige, dyan na po. Sir.